O mga kababayan, alam nyo ba na bago pa lang pumutok itong kontrobersiya ng sinasabing mga maleta mga kababayan na puno ng pera. Mga maleta ni Zaldico at ni Tambaluslos na di umano, pati na rin sa ating Pangulo. Ay namataan na pala ito mga kababayan, ang isang maleta. Maliit na maleta mga kababayan. Anong tawag doon? Attache case? Oh, pero parang maliit rin na maleta. Namataan na pala ito mga kababayan bago pa lang ito sumikat. At ang kontrobersyal pa nito mga kababayan, hindi pa ito namataan sa mga makasalanang lugar mga kababayan. Di ba alam naman natin the money is root of all evil? Dahil itong mga maleta mga kababayan ay ang nilalaman daw ay pera. Hindi ito namataan sa mga sugalan, hindi ito namataan sa mga bar, sa mga nightclub, bagkos. Namataan ang maleta mga kababayan doon mismo sa simbahan. Sa simbahan na nandoon rin mga kababayan etong ating kaparian, mga obispo, mga madre, na ang ilan sa kanila mga kababayan ay mga monyo. At base dito sa nag-viral na video mga kababayan, kitang-kita sa misa mga kababayan na kung saan ang minisahan ay ang mga congressman. Kitang-kita dito ang pag-offer ng mga buhaya ng isang maleta. At ewan lang natin kung anong laman yan. Pero mayroon ng ideya ang mga netizens mga kababayan. Matagal ng video na ito ha, bago pa lang pumutok ang issue ng maleta mga kababayan. Pagbukas ng Congress, pagpasok ng 2025 mga kababayan, anong ginawa nitong mga jablo? Nagpamisa mga kababayan. At ang nagmisa, obispo. And then, isa sa kanilang offering daw di umano mga kababayan ay itong maleta. Maliit na maleta pa lang ha, attache case mga kababayan. Pero ang mga malilikot na isip mga kababayan biglang napaisip, anong kinalaman nito sa mga malalaking maleta na Romowa? At bakit binigay sa mga pari, mga kababayan, at sa simbahan? At ang katanungan, kung ang laman nito, example mga kababayan, ay maduming pera na kinurakot mga kababayan ng mga kongresista, if ever lang ha, bakit tatanggapin din ng simbahan mga kababayan ang maduming pera? At natural, walang aamin dito mga kababayan na pera ang laman yan. Sila na lang mismo mga kababayan ang sana'y makonsensya. Panoorin niyo po ang video ha. Eto, nakita niyo yung buhaya din mga kababayan na si Asigre ba yan? Yung malaking siyan mga kababayan, malaking katawan, wala ng leeg. Siya talaga parang tupang-tupak mga kababayan tingnan nyo ang nagmisa ng mga obispo ba to? Basta mga pari obispo ang dami pa nila mga kababayan ang daming obispo. Tapos ang nagpunta dyan mga kababayan, mga kongresista. Kaya nyo kayang ipagdasal yan? Yung mga magnanakaw na nagsimba dyan ng mga congressman? Andyan ang mga kongresista mga kababayan. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo kung nasaan ang maleta. Huwag nyo sabihing AI yan dahil matagal na po itong video ito mga kababayan. Ang daming mga pari mga obispo, mga matataas na ranggo mga kababayan sa simbahan. Special mass mga kababayan para lampas-lampas na sa langit itong mga buhaya na kanilang binibless. Ayan! Si Tambaluslos pumunta pa mismo sa altar mga kababayan. Nagdala ng attache case, maletang maliit. Ayan Kanino ibinigay? Ibinigay sa pari mga kababayan. Ayun! For you, Father! Ano kaya naman ito mga kababayan Sila lang ang nakakaalam. Pero pareho tayo nang iniisip mga kababayan kung anong laman yan. They can deny, but sa mata ng Diyos, kitang-kita mga kababayan kung anong laman yan. Andyan sila sa harap ng altar. If ever lang ha, senaryo lang ito mga kababayan, if ever, nagbibigayan sila ng pera dyan, hindi sila nahiya kay Kristo mga kababayan na nakapako dyan sa harapan tapos sa katingin sa kanila. Ninakaw yan na pera? Hindi na kayo nahiya? If ever lang, senaryo lang yan. Pero kung hindi naman yan, mga kababayan, pera, nasa sa inyo na yan kung maniniwala kayo na hindi yan pera. Tayo mga kababayan, wala tayong ebidensya na pera yan, pero alam na natin kung anong laman ng maleta.
Ibinigay. Sino sila pala nandyan? Ang nandyan mga kababayan ay walang iba. Itong tenga mga kababayan. Side mirror. Tapos, ang kasama ni side mirror ay si Charis Pimpenko na de facto speaker mga kababayan. Isa ito sa mga puppeteer mga kababayan is si Sandro Marcos. Dahil kahit hindi na mga kababayan, hindi na speaker itong si Martin Romualdez, itong si Sandro Marcos, siya pa rin daw ang nagkukumpas. Sunod-sunuran na lang yan mga kababayan kay Sandro. At si Sandro, napuno rin ng kontrobersiya mga kababayan at naimbitahan pa nga yan sa ICI, di ba? Tapos, doon mga kababayan, parang naamoy niya na grabe naman ito magtanong. Executive session. Nag-request ng executive session. Sandro Marcos, wala na, no? Kung inyo talagang iisipin, andyan si Sandro, andyan si Tambalasos, andyan ang maleta. Binigay sa mga pari na grabe, hindi makasigaw ng mga kababayan, Martin Kurakot. Hindi, ang sinisigaw nila, resign Sara. Kaparian, kamadrihan, siya pa ang mga kababayan, nanguna sa pagsasampa ng impeachment laban kay Sara na coincidental kalaban ng mga buisit na to, Tambaloslos at si Sandro. Tapos tahimik sila mga kababayan tungkol kay Romualdez at mga kurakutan nito. Pwede pa nilang makasigaw mga kababayan, itigil ang korupsyon. Pero pahingi ng maleta. Mukhang ganyan nangyari dahil inabutan maleta talaga. Ito no, If ever mga kababayan, talagang pera ang laman yan. If ever lang naman, senaryo. Dahil alam naman natin hindi natin maaalis mga kababayan ang suspicion dito dahil gawain ng mga buhaya talaga mga kababayan. Gawain ng buhaya, sa dami ba naman ng maleta doon? What is isang attache case lang? Diba? If ever pera ang laman yan, kulang ang 10 milyon mga kababayan. Minimum of 10 milyon. Ang pwedeng laman yan. What is 10 million? Makuha mo lang ang suporta ng mga banal. At nag-issue lang naman ito dahil sa issue ng maleta mga kababayan. Hay nako. So ano sa tingin ninyo mga kababayan kung anong laman yan? Maniniwala ba kayo na ang laman noon is brief ng pare? Bigas? Ilagay nyo sa attache case? Ano ba sa mga pelikula mga kababayan ang usually nakalagay sa attache case? Alam nyo na yun. Pero wala tayong ebidensya din. Ang atin mga kababayan, kutob lang. Pero ang kasamaan mga kababayan may hangganan. Yung pakikipag-ugnayan nila sa Diablo, matatapos rin yan. Lalo na kayo mga nagpapanggap na mga tupa, mga lobo na nagpapanggap na tupa mga kababayan. Kayo ang uunahing susunugin sa impyerno. Sa kabila Diablo! ng kitang-kita naman nating panggigipit at pagsikil Panggigipit sa at pagsikil. freedom of expression ng kasalukuyang pamahalaan ay narito pa rin kayo. Oo, grabe no? Unang-una na nilang mga kababayan kinanti yung prangkisa ng SMNI. Mabuti na lang mayroong cable mga kababayan. Si Tatay Digong, pinatapo nila dahil nagsasalita na rin. Sina Ka Eric, sina Dr. Loren Badoy, kanilang pinakulong mga kababayan ng walang dahilan. Mga vloggers, sa pilitang pinagsusori, kaya hindi, ipapakulong nila. Pati na nga yung lang mga kababayan, nag-post ng bugo si BBM at nilagyan ng araw tapos ang caption headshot. Pero ang term niya na headshot dahil sa term na bugo, bobo mga kababayan, pinakulong din, inciting to sedition. Ay nako, itong mga bangag mga kababayan. If only for that, you deserve the thanks of the Filipino people. Alam niyo po, etong budget na ito ay classic case of di na natuto. Di na Parang natuto. Meron na noong 2025, Ay, nakita na ng mga kongresista na galit yung mga tao sa insertions, ngunit hindi pa rin sila tumigil. Pinalitan na nga yung speaker. But what happened is that Same pa rin mga kababayan kahit pinalitan. Tingnan nyo yung budget ni Martin Romualdez ngayon mga kababayan. Sobrang laki tapos dalawa pa ang kanyang mga kababayan na hinandel. Distrito. Doblado ang ni Romualdez. Pondo. it's a different dog with the same collar. No, baliktad. Different color, the same dog. At mamaya po, kung i-discuss natin, nandito sa amin, these are
indisputable facts tungkol sa sinong pinakamaraming insertions ngayon. Ang ating legislatura, in spite of the Belhica ruling na itong mga ganitong anomalya ay violative o labag sa ating saligang batas, ay tuloy pa rin ang paggawa nila. Tuloy pa rin Hindi ang sila paggawa. sumusunod sa spirit at sa letter nung Supreme Court decision sa Belhica versus Ochoa. Ano pong gagawin natin? Sabi nga, to quote the famous words of BBM, anong gagawin natin? Ano nang gagawin natin? Hostage Ay, naku, tayo baka- eh. Kung hindi papasa yung hindi alam. 26, reenacted yung 25, which has been called the most corrupt budget in Philippine history. So we're caught between a rock and a hard place. These people have given us no choice to reenact a corrupt budget or to accept a Nako. budget that is equally corrupt, sabi nga ni. Oh, yan mga kababayan, no. Wala talagang kawalaang sambayan ng Pilipino dahil lusot o hindi mga kababayan, parehong kurakot ang budget na ginawa. Sa makatuwid, mas malaki pa nga daw ang budget ngayon mga kababayan kaysa dun sa most corrupt budget sa 2025. Ay nako. Kaibigang Jing Paras. So, nandyan po tayo. Ang problema, where is the outrage? Wala, pinapatay nila ang outrage mga kababayan. Kasi etong mga mga kababayan, hina-hijack nila ang mga rally. Sa halip na rally laban kay Bangag mga kababayan, susuporta sila tapos dinadivert nila kay VP Sara Duterte ang sisi. Ito ang panawagan ko sa ating Ay, nako. mga kababayan. Hanggang kailan tayo magtitiis? Niloloko na naman tayo. Sabi nga, hindi dapat magkaroon ng insertions. DPWH pa lamang. Bilyon-bilyon na. Pera pa yung Department of Health kung saan napakarami ng anomalya. DOTR. Nako. Agriculture. Yung mga farm-to-market roads. Pati sa AFP. Ang daming problema. Hanggang kailan tayo magtitiis? Ngayon, subukan Hanggang natin. kailan? Si Pangulong Marcos. Kung babasahin niya ulit Yung 4,000 pages? yung 4,000 pages Kalad. katulad ng iniyabang niya last year na binasa daw Ang tanong, kung babasahin niya, naiintindihan ba niya? niya, Scholar. tignan natin kung ibivito niya yung insertions. Kung hindi niya ibivito yung mga insertions na yan, isa lamang ang kahulugan. Budol. Siya yung, hindi lamang siya kasabwat, he is the one behind this one kasi gagamitin na naman nila na panuhol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sapagkat ayan. natakot sila nung may outrage ang publiko, baka hindi na sila makapanuhol sa mga nasa House of Representatives. Ngayon, pinakikita nila na it's going to be the same formula. The The same question now is, formula. what are we going to do about it? Papabayaan na naman natin, isa na naman? Or are we Nako. going to take action by making our sentiments known? Yun po ang challenge of the hour. Paloloko na lang ba tayo? Are we going to sit down and take all of these insults to our intelligence? Or are we going to make a stand and take action? Salamat. Ang sarap mag-stand mga kababayan and take action. Gusto nating mag-stand and take action. Good morning po. Para makita ng ating mga kababayan kung ano yung pinag-uusapang BICAM Mr. ngayon. Cardema. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Noong isang taon, ang inyong Duterte Youth Party List, siya lang ang kaisa-isang nagtanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Quadcom sa Kongreso. Meron Tapos tayong 300 kinuyog kinuyog yung babae mga kababayan. Hindi rin masyadong mga kababayan bihasa sa pakikipagdebate yung babae na Duterte Youth. Asawa ba niya ba yun? Kung eto na sana si Cardema ang nandun mga kababayan, magandang bakbakan sana yun. Kaso nga lang hindi pa siya yung representative ng Duterte Youth. Nanalo na sana nga mga ngayon mga kababayan pero wala Minagic ng Comelec. na kongresista sa Pilipinas. At si Pangulong Duterte ay kinwestiyon ng 14 na oras sa Quadcom. Grabe no? Kawawa Isa lang sa Tatay Digong no? Pinagtanggol si Pangulong Rodrigo Duterte last November. Tapos yun mga kababayan, ginamit nilang ebidensya sa ICC. At after nun, nung pagdating ng Disyembre, tinext kami ng DBM. Kong, tinanggalan po kayo ng 2025 budget through BICAM. Pasensya na po. Ganun kahalaga yung BICAM na nangyayari ngayon. Biktima pala sila Ang budget ng Pilipinas ay pinag-uusapan araw-araw sa loob ng kalahating taon. Pagpunta sa BICAM,
pwede Wala kang na. biglang dagdagan o tanggalan ng budget. Yun ang hindi alam ng mga Pilipino. So walang saysay yung debate-debate doon mga kababayan dahil sabay kang minamagic. Isipin ninyo, di ba? Mula pagkatapos ng SONA ng July, So ano na, August, so na. nagre-report na yung mga departamento at lahat ng opisina ng gobyerno at pinag-uusapan na kung ano ang kailangan budget ng lahat ng opisina ng gobyerno. Pero pagdating ng 2 linggo ng BICAM, pwede nilang biglang tanggalin bigla ang budget ninyo. Kaya napaka-importante ng ginagawa ng mga Pilipino ngayon na binabantayan yung BICAM. So kung ang Duterte Youth Party List na ibinoto ng halos 2.5 million na Pilipino, pinakamalaking boto ng mga OFWs buong mundo, pinakamalaking boto ng mga pulis at sundalo at tropa ng gobyerno ay kayang tanggalan ng budget ng gobyerno ng Pilipinas. Gobyernong Paano naman? vag. Yung mga todo sipsip sa administrasyon at pinagtatanggol ang mga kabaloktotan ng gobyerno. Siyempre, ma-assume ninyo kung tayo na nagsasalita ng matapang ay trilyon kung hindi bilyon. Kaya dapat panoorin ninyo ang nangyayaring labanan ngayon sa BICAM. Dahil ang nangyayari dyan, yung Senado, tinatangka niyang pahintuin yung mga nangyayaring insertion. Kaya lang, yung ibang kongresista, binubulungan yung senador. Alam niyo na mga kababayan kung sinong mga senador na kampi sa mga kongresista. Sina Soto, Lacson, nandong mga Tulfo mga kababayan. Boss, dagdagan namin kayo ng bill. Kaya dapat bantayan ninyo. And masabi ko pa sa inyo, maliban dyan, tinanggalan na tayo ng budget ng 2025. Pagkatapos nating manalo, nang hindi man lang tayo bumibili kahit isang boto, Oo nga, kahit no? wala tayong coordinator sa buong mundo, tayo ang ibinoto ng mga OF. 3 kongresista, mga kababayan ng Duterte Youth, supposedly, pasok. W sa iba't ibang bansa. Kahit saan ka pumunta, Kinuha sa kanilang karapatan, mga kababayan. nanalo tayo ng 3 pwesto sa Kongreso. Tayo lang ang kaisa-isang opisina sa Kongreso na nagbabalik ng death penalty para sa mga plunderer at those projects. Tayo pa ang hindi ipinaupo Lumalaban sa Kongreso. Kaya korupsyon. magagalit ka ng todo eh. Nanalo na nga tayo dahil nagagalit ang milyong-milyong Pilipino. Yung demokrasyang iyon tinanggal pa sa atin. Dati pera lang ang ninanakaw, ngayon pati boto. Kaya masabi ko sa inyo, ngayong mga panahon na ito, parang pati Pasko ninanakaw sa mga Pilipino. Sino ang magsasabi na 500 pesos sapat na sa Noche Buena ng isang pamilyang Pilipino? Bumili ka ng lechong manok, 300 to 400 pesos. Bumili ka ng konting pangkanin, tapos na yung 500 pesos. Tapos sa buong pamilya pa yan ha. Kaloko mga kababayan. Kaloko sila dahil mga mata pobre, hindi nila alam mga kababayan talaga kung ano ang totoong sitwasyon ng ating bansa at mga ordinaryong Pilipino. Kaya ganyan na lang kaliit mga kababayan ang kanilang tingin sa atin. Pesos, yun na yun. Kahit anong explanation sa atin, alam ng milyong-milyong Pilipino na hindi sapat yan. Lokohan Maliban to the dyan sa max. pinipilit na 500 pesos lang ay kasya na sa isang magandang Noche Buena. At sa halip na mga kababayan, no, aminin nila na, sorry, nagkamali kami. At talagang i-justify mga kababayan. Ang ibinabayad nating tax na napakarami. Lahat tayo nagtatrabaho, bago mo makuha ang sweldo, may income tax ka. Kapilitan Pagpunta mo ha? sa 7-Eleven o sa tindahan, may value-added tax pa. Sa Pag pilitan. wala kang trabaho, kailangan mo ibenta ang ari-arian ninyo, may capital Tax pa gains rin. tax pa. Pag hindi nyo ibebenta, magbabayad pa rin kayo ng amilyar real estate tax pa. Taon-taon. January na naman mga kababayan, magbabayad na naman. Pag hindi ka na nakatrabaho, wala ka nang ibebenta, ilalagay mo na lang sa bangko. Pati yung pera ngayon sa bangko, may tax pa. Sa Aroy. napakaraming tax dito sa mahirap na bansang ito, bakit hindi umuunlad at dumadami ang magagandang proyekto para sa lipunang Pilipino? Ito ay dahil yung ating tax, almost 1/3 niyan, ay nananakaw na ng sarili nating gobyerno. Kaya kahit yung mga foreign assistance hindi na nagbibigay ang mga iba't ibang bansa, ang foreign direct investment, mga gusto mag-invest dito na negosyante, ayaw na rin. Wala na, si atrasan na Yan mga ang kababayan. nangyayari sa ating bansa. Ang piso bumaksak, Bagsak ang piso, PSE kagaya Stock ng Exchange bumagsak.
Kagaya ng grado ng BBM sa college, bagsak. At sinasabi sa atin araw-araw, napakaganda ng bansang Pilipinas. Nag-resign na ang speaker, nag-resign na ang Senate President, nag-resign na ang APRO Chair, nag-resign Pero na gayon pa rin, patatabain na naman mga kababayang ang bago. Executive Secretary, nag-resign na ang Oh. DBM. Ang sinasabi, napakadaming reforma sa pangunguna ng Pangulong Bongbong Ay, Diyos ko, Lord! Oh. Ginawa pang ano mga kababayan? Marcos. It is under his watch. Kaya nangyari lahat yan. Kahit napakalaki Bangag ng eh. kanyang confidential fund to Bangag. investigate lahat ng anomalya sa gobyerno, hindi niya alam kung ano nangyayari sa ating bansa. Kaya ang masabi ko lang po sa inyo, Out of touch. Ang tawag dyan, out of touch. Ngayon mga kababayan, ang bangag. Ayun mga kababayan, ano na, nag-serve mga kababayan ng ano, pagkain. Ay, nako. Ulul ba to mga kababayan? Ulul ba yan? Naging servidora, waiter mga kababayan si Bangag sa kanyang bagong pautot naman mga kababayan na kunwari walang gutom na kitchen daw. bantayan natin ng todo at nagpapasalamat tayo sa inyo, mga kasama natin sa social media at sa media. Dahil kung wala kayo, mag-iiyakan na lang ang milyong-milyong Pilipino sa Oo. hirap na dinadanas ng bansang ito. At Talaga. mamaya idagdag ko pa yung isang nagpapakilalang aide ni Vice President Sara Duterte. Ay, Madriaga, Isang animal. abnormal na tao. Oh, baliw, no? Anong pangalan, boss? Madriaga. Ramil Madriaga. Ramil. Hindi man lang kilala ng mga taga-PSG. Siya daw ang nagtayo ng VP PSG. Hindi rin kilala ng mga Duterte sa Davao. Nagpapakilala siya ang most trusted man. Hindi nga siya aid mga kababayan. Tapos, grabe no, kasabot talaga ang media mga kababayan. No? Dahil, ang pinapalabas nila, aid daw ni Sarah. Diyos ko Lord, aid pa more. Sa Davao, kung di ba naman talaga baliw. Mamaya po, discuss ko po sa inyo. Maraming salamat po. Gulpihin mong baliw na yan. Oh. Magandang umaga po, and it's a pleasure to be standing alongside yung aking mga co-panelists who are, I consider, intellectual giants in their own field. Ako po si Dr. Froilan Kalilong. Ako po ay isang professor ng Agham Pampolitika at ng Public Administration. I'm also a Professor political pala siya. analyst. Maaring nakikita niyo po ako sa media. And as a political analyst, I always try to be neutral as much as I could. Pero isa lang po masasabi ko, no, napakahirap pong maging neutral when Dahil ano paano mo kakampihan mga kababayan ang isang gobyernong bangag at are kurakot? in this kind of situation. Ang pagiging neutral mga kababayan, hindi ibig sabihin kakampihan mo ang isang kurakot para maging neutral ka. Para ka sa katotohanan. Napakahirap po para sa akin na hindi tuligsain ang gobyerno ngayon when in Nabangag. fact nakikita natin that we are being run like a now by this government. Para tayong nasa isang sindikato at lahat po tayo ay hostage. No? Hostage talaga. So, ngayon po, dito sa, dahil ang pinag-uusapan natin ay ang national budget, this 2026 national budget, sana po ang atensyon natin, medyo i-focus natin or i-rechannel natin sa isa pong departamento na binigyan ngayon ng pinakamataas na budget allocation, and this is none other than the Department of Education. We have to be very vigilant about this. 1.38 trillion po ang Baka yan na naman mga kababayan ang kanilang nanakawan. ibinigay sa kanila. And this is actually above average, no? Nung sa kumbaga sa global standards, talagang napakataas itong budget na to. Tapos under ngayon kay Anggara mga kababayan, kulang sa follow-up niya 22 classrooms ang napagawa. Ngayon, ang tanong dito is, ito po ba ay talagang magtatawid ng mga reforma na kailangan natin sa education sector, no? Hindi po dahil sa malaking budget ang ibinigay, talagang magkakaroon po ng kalutasan yung ating mga problema. Kinakailangan pong tignan natin ano ho ba ang gagawin nila dito sa pera na to, no? When in fact, number one problem here will be the absorptive capacity ng mga eskwelahan po natin. Yung ating tinatawag na mga institutional capacities din itong ating sektor ng edukasyon, ano? At meron po ba talagang long-term benefits, no? Kasi para sa akin, the education sector is supposedly geared towards national development. Yan po talaga ang trajectory niyan. Pero kung ang gagawin po natin dito at ang ilalatag lang natin dito ay pagtatayo lamang ng mga classrooms, hindi ko sinasabi na hindi po tama Ay, yun. hindi nga. Pero Hindi nga. kinakailangan Pagtayo lang nga ng classroom, hindi nila kaya mga kababayan. din po maraming systemic reform
22 classrooms under bangag. Dahil sa DepEd po, napakarami pong bottlenecks. I think we need to really address those concerns well. Digital connectivity, teacher upskilling, for example, lahat po yan kinakailangan ma-integrate dito sa budget na to. So ang tanong natin is, sapat po ba yung laki ng pondo? Maaari pong nandyan na yung pera, pero kung hindi po siya magagamit ng tama, no, we will be able to misallocate or underspend it, magiging malaking problema pa rin po. So para po sa akin, tignan po nating maigi, no, kung papaano po gagastusin ng Department of Education itong napakaliking pondo na to para po hindi siya matulad, no, sa DPWH nung nakaraang taon na Yan na before naman we know siguro, it, no, ang kanilang gagatasan, mga kababayan. talagang naglaho na yung Lalong-lalo na si Angara, pero unang mga kababayan, reports tungkol sa pagiging, alam nyo na, bahid ng korupsyon na naman, mga kababayan. Bilyonaryo, ha? Bilyonaryo News Channel, tingnan nyo. napakalaking pondo na inallocate para po dito. Yun lamang po at maraming pong salamat. Buhay ng bawat Pilipino ay nakasalalay dito sa budget na ipapasa sa 2026, coming from what has been termed and described as the most corrupt budget The most corrupt of the budget. Philippines, which is the 2025 national budget. Pero mukhang mga kababayan, mukhang hindi magkakalayo dito sa 2026 dahil mas malaki pa nga itong budget ngayon eh. Ang tanong, kung nagbawas sila, mga kababayan, bakit mas malaki pa ngayon? Baka ang kurakutan andun, tinatago lang nila, mga kababayan, sa ibang sa ibang lugar. Ito pong 2026 ay importanteng usapin para sa importante itong matuntunan, madinig ng ating mga kababayan. Ano po ang saloobin ng mga panelists ngayon Saloobin. pagdating sa nangyari sa usaping bicameral na sinasabi nila ay televised po, no? At tingnan ho natin, maging bukas ang ating isip, ang ating mga tenga sa usapin ngayong umaga at sana ho ay maliwanagan kayo ano ho ba talaga ang tunay na nangyari dyan sa Bicameral Conference Committee pagdating sa Lokohan. 2026 national budget. Mikrofon. Si Magandang umaga po. Mga anong pangalan ito? Si Aldo? ating mga Aldo. kasama sa media and ating mga putihing mga vloggers. At of course, ang aking mga kasama dito sa panel, of course, my long time Mr. Kalilong. Sir Of Kalilang. course, my kumpanyera, attorney Contacto, and my good friend Rob Rances, very able, who will be our moderator today. Mga kababayan, Siya pala yan, si Rob Rances. tulad ng sinasabi na ang issue ngayon ay yung 2026 budget. Wala pong kaibahan ito sa 2025. It's still equally the same corrupt budget. Corrupt If budget. you listen to the bicameral conference committee, although pinakita nila in public through internet, no? Makikita mo na moro-moro pa rin. Klaro-klaro. Magagalit si Adyong yan. Mga kababayan, Adyong kunwari nagalit sa term na moro-moro. Galit lang siya dahil nasasapul sila, mga kababayan, dahil totoo, lokohan. Kung ayaw mo lang moro-moro, Adyong, lokohan. Sigat sa yan, at saka yung Bigas ka, Adyong, tab. tawag ko nga doon, sa mukha pa lang, mukhang vampira eh. Vampira. Sinika, sansing. Doon yung Mika, parang sinisip-sip niya yung dugo ng taong bayan eh. Sip-sip din, no? So, kunyari, Akalain nyo, bantay sa lakay, siya ang pinakamay malaking mga kababayan. Pangalawa pala, number 1 si Bonji. Na-insertion. Lord. they're opposing the changes in the budget, in the BICAM. And yet, at the end of the day, pumapayag pa rin. So, what kind of leaders we have in this country? Ha? Kunwari, Kaya, oppose. yun po, Pumapayag. the PCIJ has reported that there's still massive insertions in the budget. So, walang difference. The only difference is at all. moro-moro papakita, kunyari, in public. Unlike before na nakatago. Pero, at the end of the day, nag-giveaway pa rin ang mga senadors sa buwatan ni Vince Dizon at ang House of Representatives.
Sawatan. Oh, yan si Vince Dizon, no? Bulok na mga kababayan, no? Bulok na Saka rin. yung Department of Transportation, Sabi niya, tanggalan natin ng kickback ito, DPWH. Tinanggal ng 40 billion plus mga kababayan na kickback. Pagdating sa BICAM, yun, na hindi na siya sana mga kababayan pwedeng makialam. Ibalik nyo ang kickback namin! and House Ko, of Lord. Representatives. So, what is something new? Wala. When Saldico has identified the mastermind Si Bangag mismo, ha? Tambalustos at Bangag. Pati nga si Lisa Araneta. action as Mr. BBM, getting Ang pinaka-utak talaga, yung walang utak daw mga kababayan. 25 billion in insertion and getting another 52 billion from the Alcantara scam in Bulacan, what do you expect? Will he stop, this president of ours? Will he stop with this corruption? It is very reflective doon sa 2026 budget na si Marcoy Jr., siya pa rin ang Marcoy Jr. konduktor ng konsyerto. Konduktor, Yun lang driver, po, I'll siya rin ang just pasahero. answer your queries later. Magandang umaga Siya po, rin ang mga pahinante. sa inyo lahat. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.